Nais lamang niyang makasama sandali ang kanyang manugang, ngunit nahulog siya sa isang malupit na patibong. Dinala siya sa isang ilang na lugar at iniwan upang mamatay, mag-isa at nakagapos. Ang muli nilang pagkikita ng kanyang anak ang nagbunyag sa isang katotohanan na gumimbal sa buong bansa. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin ninyo sa amin kung taga saang lungsod kayo nanonood. Magpatuloy tayo. Nagising si Aling Marta noong Huwebes ng umaga na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa edad na 73, bawat bagong araw ay isang biyaya na tinatanggap niya ng may tahimik na pasasalamat. Ang sikat ng araw ng Setyembre ay tumatago sa siwang ng mga kurtinang puntas sa kanyang silid na nagbibigay liwanag sa mga nakakuwadrong litrato sa ibabaw ng antigong aparador na yari sa madilim na kahoy. Naroon ang mga mukha na bumuo sa kanyang buong buhay. Ang yumaong asawa na si Antonio, na bata pa at nakangiti sa isang itim at puting larawan, at ang kanyang anak na si Gabriel sa iba't ibang yugto ng buhay, mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagtatapos sa kolehiyo ng Business Administration. Maingat siyang bumangon, ramdam ang bigat ng mga taon sa kanyang mga kasukasuan at naglakad patungo sa kusina ng kanilang simple ngunit maginhawang bahay na matatagpuan sa Barangay Sampaguita sa Quezon City. Hindi malaki ang bahay ngunit naglalaman ito ng mga dekada ng alaala. Bawat silid ay may mga kwento ng Pasko kasama ang pamilya, mga kaarawan na ipinagdiriwang na may lutong bahay na cake, mga hapon ng linggo na nanonood ng basketball kasama si Antonio habang si Gabriel ay maliit pa at tumatalon sa sofa sa bawat puntos ng Hinebra. Inihanda ni Marta ang kanyang almusal na may parehong dedikasyon tulad ng dati. Sariwang salang kape, pandesal na may palaman na mantikilya at isang hiwa ng kesong puti. Umupo siya sa mesa sa kusina. Ang mesang iyon na may dilaw na pormika na naging saksi sa napakaraming usapan, napakaraming payo na ibinigay sa anak, napakaraming desisyon na ginawa kasama ang asawa. Ngayon, ang mesa ay tila napakalaki para sa isang tao lamang. Halos 10 taon na mula nang pumanaw si Antonio. Isang biglaang atake sa puso, walang babala, walang oras para magpaalam. Naaalala pa ni Marta ang kahungkagan na bumalot sa bahay noong mga unang buwan. Si Gabriel na nooy nasa 20 taong gulang pa lamang at nagsisimula pa lang sa kanyang karera sa isang kumpanya ng logistics ang naging sandigan niya. Natulog ito sa silid ng mga bisita sa loob ng ilang linggo, sabay silang naghahanda ng hapunan at gabi-gabi silang nanonood ng teleserye na magkayakap sa sofa. Ngunit lumipas ang panahon, tulad ng laging paglipas, nito, umunlad si Gabriel sa kanyang propesyon, naging manager at kalaunan ay naging direktor. Ang mga pagbisita ay naging madalang. Ang mga hapunan ng pamilya ay naging mabilis na pananghalian tuwing linggo. Hanggang sa makilala niya si Vanessa, napabuntong hininga si Marta sa pag-iisip sa kanyang manugang. Mula sa unang pagkikita nila, 3 taon na ang nakalipas, mayroong isang bagay sa babae na bumabagabag sa kanya. Hindi ito isang bagay na hayagan, walang anumang bagay na malinaw niyang maituturo. Maganda si Vanessa, bihis na bihis, laging perpekto ang kanyang blonde na buhok na maayos na nakasuklay at ang kanyang mga kuko. Magalang siyang magsalita, tamang-tama ang ngiti at nagdadala ng mga regalo sa mga espesyal na okasyon. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang lamig na hindi kayang balewalain ni Marta. Para bang si Vanessa ay laging nagsusuri, nagkakalkula, sinusukat ang halaga ng mga bagay at ng mga tao. Naganap ang kasal 2 taon na ang nakalipas, isang eleganteng seremonya sa isang mamahaling reception sa Makati. Isinuot ni Marta ang kanyang pinakamagandang damit, isang navy blue na may mga detalyeng puntas at ngumiti para sa mga litrato, ngunit masikip ang kanyang dibdib. Nakikita niya ang kanyang anak na umiibig, lubos na nagtitiwala, halos umaasa sa babaeng iyon na unti-unting pumalit sa lahat ng aspeto ng buhay ni Gabriel. Pagkatapos ng kasal, mabilis ang mga pagbabago. Muling na-promote si Gabriel, ngayon ay palagi na siyang naglalakbay sa ibang mga lungsod at maging sa ibang bansa. Si Vanessa, na nagtatrabaho bilang commercial manager sa isang kumpanya ng kosmetiko, ay mayroon ding abalang schedule. Halos mawala na ang mga linggo ng pamilya. Ang mga tawag sa telepono ay naging mas maikli at mas madalang. Katatapos lang ni Marta na hugasan ang tasa ng kape nang tumunog ang telepono. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa bordadong pamunas ng pinggan at sinagot ito ng may pananabik. Bihira siyang makatanggap ng tawag sa umaga. Ang boses na umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya ay kay Vanessa.
Isang tono na bahagyang nag-aalala, halos parang isang ina na hindi pa naririnig ni Marta mula sa kanyang manugang. Haling Marta, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Magandang umaga, Vanessa. Mabuti naman ako, salamat sa Diyos. Ikaw? Ayun, abala gaya ng dati pero okay lang ako. Alam niyo po, iniisip ko lang, masyado na kayong nag-iisa sa malaking bahay na yan, di ba? Nabanggit ni Gabriel na namimiss na raw niya kayo, pero imposible talaga ang trabaho niya. Umalis na naman siya kahapon, sa susunod na linggo pa ang balik. Naramdaman ni Marta na sumikip ang kanyang dibdib. Hindi man lang tumawag si Gabriel para sabihin ang tungkol sa biyahe. Alam kong marami siyang trabaho. Sagot niya, sinusubukang itago ang hinanakit sa kanyang boses. Kaya nga po naisip kong sorpresahin kayo, pwede po ba akong dumaan diyan mamayang hapon? Pwede tayong mag-usap, magkape, baka pwede rin tayong lumabas sandali, mamasyal. May mga ideya ako tungkol sa hinaharap kung paano natin kayo gagawing mas komportable. Ano po sa tingin ninyo? Naramdaman ni Marta ang halo-halong pagkagulat at kagalakan. Sa wakas, nagpapakita na si Vanessa ng interes, ng tunay na pag-aalala. Baka naman mali ang kanyang paghusga sa manugang. Baka ang lamig na iyon ay ganun lang talaga ang kanyang paraan. Ang paraan kung paano kumilos ang mga mas bata ngayon. Gugustuhin ko yan, Vanessa. Sige, pwede kang pumunta. Anong oras mo balak dumating? Mga 3:00 ng hapon, okay lang po ba? Para mayroon tayong buong hapon para mag-usap ng mahinahon. Perpekto, maghahanda ako ng merienda, gagawa ako ng masarap na kape. Huwag na po kayong mag-abala, Aling Marta. Pwede naman tayong kumain sa labas kung gusto ninyo. Hanggang mamaya na lang po. Natapos ang tawag at nanatiling nakatayo si Marta sa kusina, hawak pa rin ang telepono, pinoproseso ang usapan. May kakaibang pakiramdam na nananatili, ngunit itinaboy niya ito. Hindi niya sisirain ang sandaling ito sa pag-iisip ng kung ano-ano. Inaalok ni Vanessa ang kanyang kamay, nag-aalok ng kasama at kailangan niya iyon ng higit pa sa gusto niyang aminin. Ang mga sumunod na oras ay ginugol sa paghahanda. Naligo ng matagal si Marta, pumili ng maganda ngunit komportabling damit, isang beige na slacks at isang blusang may bulaklak na may kulay rosas. Naglagay siya ng lipstick, isang bagay na bihirang-bihira na niyang gawin. Maingat niyang sinuklay ang kanyang puting buhok, itinali ito sa isang mababang bun. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang matandang babae, na may mga kunot na nagsasalaysay ng mga kwento ng tawa at iyak, ngunit elegante pa rin, may dangal pa rin. Eksaktong 3:00, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Marta ang pinto at nakita si Vanessa na nakasandal sa hamba, may malalaking salaming pang-araw na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha at isang mamahaling bag na nakasabit sa kanyang balikat. Hindi siya ngumiti. Hi, Aling Marta. Handa na po kayo? Handa na. Kukunin ko lang ang bag ko. Mabilis na bumalik si Marta. Kinuha ang kanyang gastadong leather na bag na kulay kape kung saan nakalagay ang kanyang mga dokumento, kaunting pera at ang simpleng cellphone na regalo ni Gabriel noong nakaraang kaarawan niya. Isinara niya ang pinto ng bahay na may pakiramdam na may nakakalimutan siya, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ang kotse ni Vanessa, isang makintab na pilak na sedan, ay nakaparada sa tapat mismo ng gate. Binuksan ni Vanessa ang pinto ng pasahero ng walang imik at hinintay na pumasok si Marta. Nahirapan ng kaunti ang matanda sa pagupo, mas mababa ang upuan kaysa sa inaasahan niya. Nang paandarin ni Vanessa ang kotse, nagbago ang kapaligiran sa loob. Masyadong malakas ang aircon, giniginaw si Marta, ngunit ayaw niyang magreklamo. Tahimik na nagmamaneho si Vanessa, nakatuon ang mga mata sa kalsada, ang kanyang mga labi ay magkadikit sa isang manipis na linya. Vanessa, saan tayo pupunta? Tanong ni Marta. Sinusubukang magsimula ng usapan. Mamamasyal tayo, titingin ng mga lugar. Relax lang po kayo. Ang sagot ay tuyo, halos magaspang. Nakaramdam si Marta ng kilabot sa kanyang likod. Hindi iyon ang tono ng isang taong gustong magkaroon ng isang masayang sandali. Sinubukan niya ulit. Kumusta si Gabriel? Tumawag ba siya bago umalis? Okay lang siya, nagtatrabaho, ginagawa ang kailangan niyang gawin. At ang trabaho niya, maayos ba? Oo. Ang mga maikli at masungit na sagot ay bumubuo ng isang pattern. Tumingin si Marta sa bintana at napansin na nakaalis na sila sa kanilang barangay. Kinuha ni Vanessa ang EDSA patungo sa expressway. Katamtaman ang trapiko at di nagtagal ay nasa North Luzon Expressway na sila, papunta sa probinsya. Vanessa, saan mo ba talaga ako dadalhin? Akala ko'y mananatili lang tayo sa lungsod. Nagbago ang isip ko. Kailangan natin ng privacy para mag-usap. Lalong lumamig ang tono ni Vanessa. Nagsimulang makaramdam ng takot si Marta, isang primal at likas na takot na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso.
Hinanap niya ang kanyang cellphone sa bag, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong klasing usapan ang nangangailangan ng ganyang kalaking privacy, anak? Isang maikli at mapait na tawa ang pinakawalan ni Vanessa. Huwag mo akong tawaging anak. Hindi ako naging anak mo at hinding-hindi magiging anak mo. Ang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa loob ng kotse. Naramdaman ni Marta na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang manatiling kalmado, sinubukang unawain kung ano ang nangyayari. Vanessa, kung may nagawa man akong ikinasama ng loob mo, pasensya na. Pero ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Kung ano ang nangyayari? Ulit ni Vanessa, tumataas ang kanyang boses. Ipaliwanag ko sa iyo ng maayos, Aling Marta. Ang nangyayari ay naging problema ka, isang malaking problema. Paano ako naging problema? Yung bahay na tinitirhan mo na nakapangalan sa iyo, malaki ang halaga. Walang gagawin si Gabriel tungkol diyan dahil mahina siya, palagi namang ganon. Naaawa sa kawawang nanay niya na nag-iisa. Pero hindi ako ganoon. Nakikita ko ang mga bagay kung ano talaga sila. Masyadong nagulat si Marta para sumagot. Nagpatuloy si Vanessa. Ang mga salita ay lumalabas na parang lason. Pabigat ka, isang gastusin. Gumagastos si Gabriel sa mga bagay mo, nag-aalala sa iyo at nakakasagabal yon sa mga plano namin. Kailangan namin ang ari-arian na yon. Ibenta, gamitin ang pera para mag-invest, para umunlad. Pero dahil nandyan ka, nagiging komplikado ang lahat. Vanessa, maawa ka sa Diyos. Ang bahay na yon ang lahat ng mayroon ako. Doon ko binuo ang aking pamilya, doon ko pinalaki ang aking anak. Pwede kayong tumira doon kasama ko, hindi ako tututol na maghati tayo. Ayokong maghati ng kahit ano sa iyo. Ang gusto ko ay umalis ka sa buhay ko at sa buhay ni Gabriel. Ang expressway ay napalitan ng mga secondary road. Mabilis na nagmamaneho si Vanessa, dinadaanan ang mga daan na lalong nagiging bakante. Tumingin si Marta sa paligid at nakita lamang ang mga taniman, ilang mga bukid at sa malayo isang tuyo at tigang na tanawin. Papunta sila sa isang mas tuyong bahagi ng probinsya kung saan buhangin ang lupa at kalat-kalat ang mga halaman. Vanessa, pakiusap, ibalik mo na ako sa bahay. Mag-usap tayo ng mahinahon kasama si Gabriel, aayusin natin ito sa ibang paraan. Walang ibang paraan, Aling Marta, hindi para sa akin. Lumiko ang kotse sa isang daang lupa, nag-angat ng pulang alikabok. Nasa isang ganap na desyertong lugar na sila ngayon. Walang mga bahay, walang mga tao, tanging ang malawak na tuyo at mainit na kalawakan sa ilalim ng araw ng hapon. Itinigil ni Vanessa ang kotse sa tabi ng isang lumang poste ng kahoy labi ng isang lumang bakod na wala na, paralisado sa takot si Marta. Lumabas si Vanessa sa kotse, umikot at malakas na binuksan ang pinto ng pasahero. Bumaba ka? Vanessa, huwag mong gawin ito, maawa ka sa Diyos. Sabi ko bumaba ka. Gamit ang matatag at malupit na mga kamay, hinila ni Vanessa si Marta palabas ng kotse. Natisod ang matanda at napaluhod sa mainit na lupa. Agad ang sakit, ngunit mas malaki ang takot. Kinuha ni Vanessa ang isang lubid na nasa trunk ng kotse at hindi pinapansin ang mga pakiusap at luha ni Marta, itinali ang kanyang mga kamay sa magaspang na poste ng kahoy. Dito ka lang, Aling Marta, magkakaroon ka ng panahon para pag-isipan ang lahat. At sino ang nakakaalam kung swertehin ka, baka may dumaan dito bago pa mahuli ang lahat. Vanessa, matanda na ako. Hindi ako mabubuhay dito. Hindi ko yung problema. Nagsumamo si Marta, umiyak, sumigaw, ngunit si Vanessa ay bumalik na sa kotse. Ang huling imahe na nakita ni Marta ay ang kanyang manugang na tinatanggal ang salaming pang-araw na nagpapakita ng mga matang ganap na walang awa bago paandarin ang kotse at pabilisin ito. Nag-angat ang kotse ng makapal na ulap ng alikabok na tumakip sa lahat, pumasok sa mga mata at bibig ni Marta. At pagkatapos, katahimikan, mataas at walang awa ang araw. Sinubukan ni Marta na kumawala ngunit masyadong mahigpit ang lubid. Bawat galaw ay sumusugat sa kanyang pinong balat. Tumingin siya sa paligid, desperadong naghahanap ng anumang senyales ng buhay, anumang pagkakataon ng saklolo. Ngunit wala. Tanging ang mainit na hangin na umiihip sa ilang, tinatangay ang kanyang boses kapag sinusubukan niyang sumigaw ng tulong. Nagsimulang lumipas ang mga oras. Sinusunog ng araw ang kanyang nakalantad na balat. Mabilis na dumating ang uhaw, isang desperadong uhaw na nagpapagaspang sa kanyang lalamunan at nagpapatuyo sa kanyang mga labi. Sinubukan ni Marta na mag-focus sa mga magagandang alaala upang hindi
Mabaliw. Inisip niya si Antonio ang araw na nagkakilala sila sa isang sayawan sa club. Gwapo siya, magalang, masipag. Nagtayo sila ng buhay ng magkasama, simple ngunit puno ng pag-ibig. Inisip niya si Gabriel noong sanggol pa, napakaliit sa kanyang mga braso, na may mga matang mausisa na nakatingin sa kanya na para bang siya ang buong mundo. Inisip niya ang bawat salitang itinuro niya sa anak, bawat sugat na nilinis, bawat lagnat na binantayan sa gabi. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa batang iyon at ngayon ay narito siya, inabandona, tulad ng isang bagay na walang halaga. Nagsimulang magbago ang kamalayan ni Marta. Ang dehydration ay nagdudulot ng mga nakakatakot na reaksyon sa kanyang katawan. Nakakakita siya ng mga anino na wala naman, nakakarinig ng mga boses na hangin lamang. Sa isang punto, sigurado siyang naroon si Antonio, inaabot ang kanyang kamay, tinatawag siya upang sumama sa kanya. Ngunit pagkatapos, nang magsimulang lumubog ang araw sa abot-tanaw na nagkukulay ng kahel at rosas sa kalangitan, nakarinig si Marta ng ibang tunog. Ang ugong ng isang lumang motor, hindi regular, sinubukan niyang sumigaw ngunit halos hindi siya makagawa ng paos na tunog. Ang ingay ay lumalakas, papalapit. Ito ay isang luma at maalikabok na pickup, minamaneho ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sunog sa araw ang balat, nakasuot ng kupas na t-shirt at sombrero. Pauwi na siya mula sa trabaho sa isang kalapit na bukid nang makita niya ang isang kakaibang bagay sa tabi ng kalsada. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang matandang babae nakatali sa isang poste sa ilalim ng nakakapasong araw. Madiin na inapakan ni Mang Jose ang preno, bumaba sa pickup na halos matisod sa pagmamadali at tumakbo patungo kay Marta. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at awa. "Diyos ko po! Inay, anong ginawa sa inyo?" Kinuha niya ang isang balisong mula sa kanyang bulsa at maingat na pinutol ang lubid. Inaalalayan si Marta nang ito ay bumagsak. Kinuha niya ang isang bote ng tubig na mayroon siya sa pickup at dahan-dahang binasa ang mga labi nito. Alam na hindi niya ito maaaring bigyan ng maraming tubig ng sabay-sabay. "Kalma lang po, kalma lang. Ligtas na po kayo ngayon. Dadalhin ko kayo sa bayan. May health center doon. Kapit lang po." Halos hindi makapagsalita si Marta. Nasaktan ang kanyang vocal cords dahil sa dehydration, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Jose, sinusubukang iparating ang kanyang pasasalamat. Maingat niya itong inilagay sa upuan ng pasahero, tinakpan ng isang lumang kamiseta na naroon at nagmaneho ng pinakamabilis na kaya ng pickup. Maliit ang bayan, tinatawag itong bayan ng Pag-asa at mga 15 kilometro ang layo mula roon. Mayroon itong isang pangunahing kalsadang lupa, ilang simpleng bahay, isang simbahan, isang maliit na tindahan at isang health center na bukas 3 beses sa isang linggo. Huwebes noon, araw ng serbisyo. Walang tigil na bumusina si Mang Jose pagdating at di nagtagal ay lumabas ang ilang tao mula sa kanilang mga bahay. Ang nurse na si Lucia, isang malakas at mahusay na babae na mga 40 taong gulang, ang agad na namahala. Tumulong siyang buhatin si Marta papasok sa center, inilagay siya sa isang stretcher at sinimulang suriin ang kanyang vital signs. "Jose, anong nangyari? Nakita ko siyang nakatali sa isang poste doon sa lumang kalsada. Mukhang may nag-iwan sa kanya doon ng sadya." Isang bulungan ng galit ang kumalat sa maliit na grupo na nagtipon sa pintuan ng senta. Maingat na inalagaan ni Lucia si Marta, nililinis ang mga paso, dahan-dahang binibigyan ng tubig at tinatakpan ng malinis na kumot. Tinawagan niya ang doktor na naglilingkod sa bayan, si Dr. Enrique, na mabilis na dumating sakay ng motorsiklo. Habang inaalagaan, naramdaman ni Marta ang pagiging makatao ng mga taong iyon. Hindi pa niya nakita ang sino man sa kanila dati, ngunit tinatrato nila siya na parang isa sa kanila, na parang mahalaga siya at karapat-dapat sa lahat ng pangangalaga. Tahimik na dumaloy ang luha sa kanyang mukha, hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa hindi inaasahang kabaitan. Sa gabi, nang sa wakas ay nakapagsalita na siya ng ilang salita, ikinuwento ni Marta kung ano ang nangyari. Bawat salita ay isang pagsisikap, ngunit kailangan nilang malaman. Kailangan niyang may pumigil kay Vanessa na makatakas ng walang parusa. Mahigpit na hinawakan ni Lucia ang kanyang kamay. "Ligtas na po kayo ngayon, Aling Marta. Wala nang mananakit sa inyo. Tatawag kami ng pulis at aalagaan namin kayo hanggang sa tuluyan kayong gumaling." Noong gabing iyon, natulog si Marta sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras sa isang pansamantalang kama sa health center kasama si Lucia na nagbabantay sa kanyang tabi. At habang natutulog, pagod na pagod at may trauma, hindi niya alam na ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang at ang maliit at
Magiliw na bayang iyon ang magiging tagpuan ng kanyang pagbabagong buhay at ng kanyang pakikipaglaban para sa katarungan. Ang bukang liwayway sa bayan ng Pag-asa ay dumating kasama ang tilaok ng mga manok at ang amoy ng sariwang kape mula sa mga kalapit na bahay. Dahan-dahang iminulat ni Marta ang kanyang mga mata nalilito. Sa isang maikling sandali, hindi niya alam kung nasaan siya. Ang kisaming yari sa madilim na kahoy, ang mga dingding na pininturahan ng kupas na asul, ang mahinang liwanag na pumapasok sa isang maliit na bintana. Pagkatapos ay bumalik ang lahat ng biglaan, si Vanessa, ang ilang, ang init, ang pag-abandona. Ang buong katawan niya ay masakit. Pumasok si Lucia sa silid na may dalang simpleng tray na naglalaman ng isang tasa ng maligamgam na tsaa at ilang toast na may jam. Magandang umaga, Aling Marta. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Sinubukan ni Marta na umupo, ngunit matindi ang sakit sa kanyang likod at mga braso. Matiyagang tinulungan siya ni Lucia, inaayos ang mga unan sa likod niya. Buhay ako, sagot ni Marta. Paus pa rin ang boses. Salamat sa iyo at kay Jose. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Huwag po kayong magpasalamat. Kahit sino ay gagawin na ang pareho. Dito, inaalagaan namin ang isa't isa. Inilagay ni Lucia ang tray sa kandungan ni Marta. Subukan ninyong kumain. Kailangan ng katawan ninyong makabawi. Habang dahan-dahang kumakain si Marta, nilalasap ang bawat maliit na higop ng tsaa na parang isang regalo. Ikinuwento ni Lucia kung ano ang nangyari noong gabi. Tinawagan namin si Sargento Benedicto, siya ang responsable sa seguridad dito sa aming lugar. Dumating siya kaninang umaga, gustong makipag-usap sa inyo at may iba pang gustong tumulong. Sina Aling Elena at Mang Juan, isang mag-asawa na nakatira malapit sa plaza, ay nagsabi na mayroon silang bakanteng kwarto sa kanilang bahay. Gusto nilang doon muna kayo tumuloy habang nagpapagaling. Naramdaman ni Marta na muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi man lang siya kilala ng mga taong iyon, ngunit handa silang buksan ang kanilang mga tahanan, ang kanilang buhay para kupkupin siya. Bakit ninyo ito ginagawa para sa akin? Marahang ngumiti si Lucia. Dahil ito po ang tama, Aling Marta. At dahil kailangan ninyo, ganun lang po kasimple. Dumating si Sargento Benedicto pagkalipas ng 8:00 ng umaga. Isa siyang seryosong lalaki, mga 50 taong gulang, may bigoteng putina at plantsadong uniforme sa kabila ng init na nagsisimula ng maramdaman. Umupo siya sa isang silya sa tabi ng kama ni Marta at kinuha ang isang maliit na kwaderno mula sa kanyang bulsa. Magandang umaga po, Ginang. Ako po si Benedicto Almeida, sarhento ng pulisya at responsable sa seguridad ng lugar na ito. Ikinuwento sa akin ni Nurse Lucia ang nangyari, ngunit kailangan kong marinig mula sa inyo ng may detalye kung kaya ninyo. Alam kong mahirap, ngunit mahalaga ito para makakakilos kami. Huminga ng malalim si Marta at nagsimulang magkwento. Mula sa tawag ni Vanessa sa umaga, ang peking tono ng pag-aalala, ang tahimik na biyahe sa expressway, ang malulupit na salita sa loob ng kotse, at sa wakas ang pag-abandona sa gitna ng kawalan. Ibinigay niya ang buong pangalan ni Vanessa, ang address ng bahay nito at ni Gabriel sa Quezon City, lahat ng detalyeng naaalala niya. Masusing isinulat ng sarhento ang lahat, nagtatanong kung kinakailangan. Nang matapos si Marta, isinara niya ang kwaderno at tiningnan siya na may halong pigil na galit at awa. Biktima po kayo ng isang napakabigat na krimen, Aling Marta. Makikipag-ugnayan ako kaagad sa himpilan ng pulisya sa Quezon City. Kakailanganin naming mag-file kayo ng formal na police report, ngunit pwede nating gawin iyon dito sa tulong ng isang piskal na dumarating mula sa Tarlac City isang beses sa isang linggo. Samantala, titiyakin kong ligtas kayo at inaalagaan. Sarhento, ang anak ko si Gabriel, wala siyang alam, naglalakbay siya, kailangan ko siyang makausap. Hahanapin din po natin ang anak ninyo, huwag po kayong mag-alala. Meron po ba kayong cellphone number niya? Naalala ni Marta ang kanyang bag na naiwan sa kotse ni Vanessa. Wala po, naiwan ang bag ko sa kotse niya, pero sa ulado ko ang numero. Inalok ng sarhento ang kanyang sariling cellphone at nanginginig na idinayal ni Marta ang numero ni Gabriel. Ilang beses itong tumunog ngunit walang sumagot. Sinubukan niya pa ng 2 beses na may parehong resulta. Nag-iwan siya ng voice message, sinusubukang maging kalmado sa kabila ng desperasyon. Gabriel, anak, si nanay ito. Pakiusap, tawagan mo ako kapag narinig mo ang mensaheng ito. Mahalaga, okay lang ako pero kailangan kitang makausap. Pagkatapos ibalik ang telepono sa sarhento, nakaramdam si Marta ng kahungkagan sa kanyang dibdib. Nasaan kaya si Gabriel? Baka naman nakagawa na ng kwento si Vanessa, isang kasinungalingan para pagtakpan ang kanyang ginawa.
Napansin ng sarhento ang kanyang pagkabalisa. Aling Marta, aabisuhan ko ang mga autoridad sa Quezon City. Hahanapin nila ang inyong anak at manugang. Makakasiguro po kayo na hindi makakatakas ang babaeng iyon ng walang parusa. Pumasok si Lucia sa silid sa sandaling iyon kasama ang isang mag-asawang matanda. Ang babae ay may buhok na ganap na puti na nakatali sa isang maluwag na bun, bilog at mabait na mukha, nakasuot ng simpleng damit na may bulaklak. Ang lalaki ay payat, may makapal na salamin at isang mahiyain na ngiti. Aling Marta, sila po sina Aling Elena at Mang Juan na nabanggit ko, dumalaw sila para makilala kayo. Lumapit si Elena sa kama at marahang hinawakan ang kamay ni Marta. Anak, anong hirap ang pinagdaanan mo, pero ngayon hindi ka na nag-iisa. Gusto namin ni Juan na sa bahay ka na namin tumuloy. Meron kaming komportableng kwarto, simple lang, pero malinis at maginhawa. Mananatili ka sa amin hanggat kailangan mo. Masigasig na tumango si Juan. Tama yon. Maliit ang bahay pero kasya pa ang isa na may pagmamahal. At si Elena ay nagluluto ng pagkain na parang isang biyaya. Hindi napigilan ni Marta ang kanyang mga luha. Ang lahat ng kabutihang loob na iyon, mula sa mga hindi niya kilala, ay tila hindi totoo pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ayokong maging abala sa inyo, napakarami niyo nang nagawa para sa akin. Hindi abala yan, bulalas ni Elena. Isang kagalakan na makasama ka namin. Malayo ang mga anak namin. Madalas kaming nag-iisa, magiging kasama ka namin. Si Dr. Enrique, na nakikinig mula sa pinto, ay pumasok at mabilis na sinuri si Marta. Ginagamot na ang mga paso, bumubuti na ang hydration, ngunit kakailanganin ni Aling Marta ng pahinga, araw-araw na paglilinis ng sugat at pagsubaybay. Babalik ako dito sa Lunes para tingnan kung kumusta na siya. Matatag na tumango si Elena. Huwag po kayong mag-alala, Doc. Aalagaan ko siya na parang sarili kong ina. Kinahapunan ng araw na yon, sa tulong ni Mang Jose na bumalik kasama ang kanyang pickup, maingat na inilipat si Marta sa bahay ni na Elena at Juan. 3 kanto lang ang layo ng bahay mula sa health center, sa isang tahimik na kalye kung saan naglalaro ang mga bata sa bangketa at nagbabatian ang mga kapitbahay. Ang bahay ay yari sa semento, pininturahan ng mapusyaw na dilaw na may maliit na beranda sa harap kung saan may 2 tumba-tumba at mga paso ng begonya. Sa loob, ito ay simple ngunit napakalinis at maayos, amoy lavender at lutong bahay na cake. Ang kwartong inihanda nila para kay Marta ay may isang single bed na may handmade na kubrekama, isang antigong aparador at isang bintana na nakaharap sa isang maliit na bakuran kung saan nagtatanim si Juan ng ilang gulay. Tinulungan ni Elena si Marta na humiga, kinumutan siya ng may pagmamahal at umupo sa gilid ng kama. Kailangan mong magpahinga ngayon. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Nandito lang ako sa malapit. Noong hapong iyon, habang sinusubukan ni Marta na matulog, hindi mapakali ang kanyang isip. Palagi niyang iniisip si Gabriel. Nasaan kaya siya? May ginawa na kaya si Vanessa sa bahay? Nagpeke na kaya siya ng mga dokumento? Nagimbento ng mga kwento? Ang takot at pagkabalisa ay nagpapanatili sa kanyang gising kahit pagod na pagod ang kanyang katawan. Samantala, sa Metro Manila, nagsimulang umusad ang mga bagay sa paraang hindi pa alam ni Marta. Inabisuhan ni Sargento Benedicto, ang pulisya ng kabisera at isang grupo ng mga investigador ang nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Vanessa Andrade Costa, kasal kay Gabriel Costa, residente ng isang subdivision sa Quezon City. Pumunta ang mga pulis sa kanilang address ngunit walang tao. Sinabi ng mga kapitbahay na madalas magbiyahe ang asawang lalaki para sa trabaho at ilang araw na ring hindi nakikita ang asawang babae. Doon nakuha ng mga investigador ang corporate number ni Gabriel sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Nahanap siya ng tawag sa isang hotel sa Cebu City kung saan siya ay nasa isang business meeting. Nang sumagot siya at nagpakilalang si Gabriel Costa, naging direkta ang investigador. Mr. Costa, ito po si Investigador Marcelo Furtado ng Pulisya ng Quezon City. Tumatawag po ako dahil nakatanggap kami ng isang seryosong sumbong na kinasasangkutan ng inyong asawa si Vanessa Andrade Costa at ang inyong ina si Marta Costa. Alam niyo po ba kung nasaan ang inyong ina? Sa ngayon, naramdaman ni Gabriel na gumuho ang kanyang mundo. Ang nanay ko, nasa bahay siya sa Quezon City. Bakit? Anong nangyari? Mr. Costa, natagpuan po ang inyong ina na inabandona sa isang ilang na lugar sa probinsya, nakatali sa isang poste, sa malubhang estado ng dehydration at may mga sunog sa balat. Inaakusahan niya ang inyong asawa na nagdala sa kanya doon at sadyang iniwan. Nabitiwan ni Gabriel ang telepono. Literal, nahulog ang aparato sa sahig ng silid ng hotel habang siya ay
Paurong na natumba, nararamdaman ang pagduduwal sa kanyang lalamunan. Hindi ito maaaring totoo, hindi maaari, nanginginig na pinulot niya ang telepono. Nasaan ang nanay ko ngayon? Okay lang ba siya? Kailangan ko siyang puntahan. Inaalagaan po siya sa isang bayan na tinatawag na Bayan ng Pag-asa sa probinsya. Wala na po siya sa agarang panganib ngunit labis na naapektuhan. Mr. Costa, kailangan po naming bumalik kayo sa Maynila sa lalong madaling panahon. Kailangan po nating mag-usap ng personal at kailangan naming mahanap ang inyong asawa. Nasa bahay si Vanessa o dun siya nung umalis ako? Nakapunta na po kami doon. Walang tao. Kailan po kayo huling nakausap sa kanya? Sinubukan ni Gabriel na mag-isip ngunit tila nagyelo ang kanyang utak. Kahapon? Hindi, nung isang araw. Tumawag siya sa akin sinabing okay lang ang lahat na huwag akong mag-alala. Mr. Costa, nasa bahay po ba ang sasakyan ninyo? Nandoon, nag-eroplano ako. May sariling kotse si Vanessa. Kailangan po namin ang plaka ng sasakyan niya at anumang impormasyon na makakatulong sa amin na mahanap siya. Samantala, mas mabuting pumunta kayo sa Maynila at dumiretso sa Bayan ng Pag-asa para makita ang inyong ina. Kailangan niya kayo. Natapos ang tawag na abala si Gabriel sa pagsusulat ng mga contact number ng mga investigador at impormasyon kung nasaan ang kanyang ina. Kinansela niya ang lahat ng meeting, kumuha ng unang flight pabalik ng Maynila at sa eroplano sinubukang iproseso ang nangyayari. Si Vanessa, ang kanyang asawa, ang babaeng kasama niya sa kama sa mga plano sa buhay, tinangkang patayin ang kanyang ina. Hindi lang tinangka, iniwan niya ito para mamatay sa ilang. Paano magagawa iyon ng isang tao? Paano niya hindi napansin na kasal siya sa isang halimaw? Dumaloy ang luha sa mukha ni Gabriel habang nakatingin siya sa bintana ng eroplano. Pinapanood ang mga ulap na dumadaan. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon na sinubukan ng kanyang ina na lumapit. Lahat ng pagkakataon na pinili niya ang trabaho, pinili si Vanessa, pinili ang kahit ano maliban sa makasama siya. Ang bigat ng kasalanan ay nakakawasak. Paglapag sa Naya, dumiretso si Gabriel sa bahay kasama ang mga investigador na naghihintay sa kanya sa airport. Ang bahay ay walang tao at tahimik. Sa kwarto, napansin niyang wala na roon ang ilang damit ni Vanessa. Nagimpake siya at tumakas, hinalughog ng mga investigador ang bahay para sa mga pahiwatig. Natagpuan nila ang mga dokumento ng bahay ni Marta, mga kontrata mula sa mga real estate agency, mga pagtatasa ng presyo ng ari-arian. Talagang pinaplano ni Vanessa na ibenta ang bahay ng kanyang biyenan. Mayroon pa ngang mga draft ng special power of attorney na sinusubukang gayahin ang pirma ni Marta. Umupo si Gabriel sa sofa sa sala at isinubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Paano siya naging napakabulag? Paano niya hindi nakita ang nasa harapan niya? Laging malamig si Vanessa, ngunit iniisip niyang ganun lang ang ugali niya, ang kanyang malakas na personalidad. Hindi niya kailanman inakala na kaya niya ang tunay na kalupitan. Doon niya naalala ang isang bagay. Ang cellphone ng kanyang ina. May access siya sa account dahil siya ang nag-setup ng aparato para dito. Mabilis niyang binuksan ang location app sa sarili niyang telepono. Kung naka-on pa ang cellphone ng kanyang ina, maaari niya itong itrack. Lumitaw ang pulang tuldok sa mapa. Ang telepono ay nakatigil sa isang lugar sa pagitan ng Maynila at ng probinsya. Ipinakita ni Gabriel sa mga investigador na agad na nag-alerto sa mga patrol car sa lugar. Sa loob ng wala pang 2 oras, natagpuan nila ang cellphone at bag ni Marta na itinapon sa gilid ng 100 lupa. Tinapon ni Vanessa ang ebidensya, ngunit hindi niya inaasahan na maaaring itrack ni Gabriel ang aparato. Nakuha ng mga CCTV camera sa tollgate ng NLEX ang imahe ng kotse ni Vanessa pareho sa pagpunta at pagbalik. Perpektong tumugma ang timeline sa salaysay ni Marta. Naglabas ang pulisya ng warrant of arrest. Opisyal ng isang pugante si Vanessa. Kinuha ni Gabriel ang kotse at nagmaneho ng halos 4 na oras hanggang sa makarating sa Bayan ng Pag-asa. Gabi na nang sa wakas ay pumarada siya sa tapat ng bahay ni Elena at Juan. Tumawag siya. Kanina, nag-abiso na papunta na siya. Hinihintay siya ni Sargento Benedicto sa beranda. Mr. Gabriel, ako po si Sargento Benedicto. Tulog na po ang nanay ninyo pero kung gusto niyo siyang makita, pwede natin siyang gisingin ng maingat. Pakiusap, halos hindi makapagsalita si Gabriel. Kailangan ko siyang makita. Dinala siya ni Elena sa kwarto, naglalakad ng patiyad. Mahina ang ilaw mula sa lampshade. Nakahiga ng patagilid si Marta. Magaan at hindi regular ang paghinga. Sunog sa araw ang kanyang mukha, bitak-bitak ang mga labi at may benda ang mga braso. Naramdaman ni Gabriel na nanghina ang kanyang mga tuhod. Iyon
ang kanyang ina. Ang babaeng nagpalaki sa kanya na nagpuyat kapag may sakit siya, na nagtrabaho ng husto para bigyan siya ng disenteng buhay. At ngayon ay narito siya wasak dahil sa kasalanan ng babaeng pinili niya. Lumuhod siya sa tabi ng kama at marahang hinawakan ang kamay ni Marta, nag-iingat na hindi masaktan ang mga sugat. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. "Nanay," bulong niya. "Nanay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat." Dahan-dahang iminulat ni Marta ang kanyang mga mata. Ilang segundo bago siya nakapag-focus at nang makilala niya ang kanyang anak, ang kanyang mukha ay nagpakita ng halo-halong ginhawa at sakit. "Gabriel, nandito ka?" "Nandito ako, Nay. Nandito ako at hindi na ako aalis sa tabi mo. Ipinapangako ko." Magkasamang umiyak ang mag-ina noong gabing iyon, napapalibutan ng magiliw na katahimikan ng bayan ng Pag-asa. Ikinuwento ni Gabriel na hinahanap na ng pulisya si Vanessa na hindi siya makakatakas sa parusa. Si Marta naman ay nagkuwento tungkol sa kabaitan ng mga tao sa bayan, tungkol kina Elena at Juan, tungkol kay Mang Jose na nagligtas sa kanya. "Ang mga taong ito, anak, ay mga anghel. Nawawala ako at natagpuan nila ako, tinrato nila ako na parang pamilya." Hinigpitan ni Gabriel ang kamay ng ina. "Pasasalamatan ko ang bawat isa sa kanila at aalagaan kita simula ngayon, Nay, sa tamang paraan, sa paraang dapat kong ginawa noon pa." Noong gabi ring iyon sa isang lugar sa pagitan ng Maynila at ng hangganan ng Cagayan Valley, walang tigil na nagmamaneho si Vanessa, palaging tinitingnan ang rearview mirror. Minamaliit niya ang sitwasyon. Akala niya'y walang makakahanap sa matanda na ang kaso ay isasara bilang isang simpleng pagkawala. Hindi niya inaasahan na may dadaan sa inabandonang kalsadang iyon. Ngayon ay pugante na siya, tinutugis ng pulisya at gumuho na ang lahat ng kanyang plano. Ngunit hindi si Vanessa ang tipo na madaling sumuko. Mayroon pa siyang nakatagong pera, mga kontak sa ibang lungsod, makakahanap siya ng paraan. Palagi siyang nakakahanap. Ang hindi niya alam ay habang nagmamaneho siya sa madilim na gabi, sinasarhan na ng mga autoridad ang kanilang pagtugis. Bawat tollgate, bawat gasolinahan, bawat security camera sa daan ay sinusuri. Ilang panahon na lang bago siya matagpuan. At sa bayan ng Pag-asa, habang natutulog si Marta sa tabi ng kanyang anak pagkatapos ng maraming buwan ng pagkakalayo, isang bagong pag-asa ang nagsimulang sumibol. Hindi lamang ang pag-asa ng katarungan kundi ang pag-asa ng muling pagbangon, ng isang bagong buhay na napapalibutan ng mga taong nakakakita ng halaga sa kanya, na gumagalang at nag-aalaga sa kanya. Ang daan ay magiging mahaba at masakit pa. Ang paglilitis, ang mga pagdinig, ang paghaharap. Ngunit hindi na nag-iisa si Marta. Nabalik na sa kanya si Gabriel, mayroon siyang isang buong komunidad na sumusuporta sa kanya at mayroon siyang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, katiyakan na karapat-dapat siyang mahalin at protektahan. Ang pagkakaaresto kay Vanessa ay naganap 3 araw pagkatapos sa isang gasolinahan sa hangganan ng Isabela. Nagkamali siya ng malaki, ginamit niya ang kanyang credit card para magpakarga ng gasolina. Agad na na-trace ang transaksyon at isang lokal na patrol car ang humarang sa kanya bago pa siya makabalik sa kalsada. Ayon sa mga pulis na humuli sa kanya, nanatili siyang kalmado, itinatanggi ang anumang akusasyon ng may nakakabahalang kahinahunan. "Nagkakamali kayo, wala akong ginawang masama. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng aking biyenan na sa kasamaang palad ay may mga problema sa memorya. Ngunit hindi nagsisinungaling ang pisikal na ebidensya. Ang mga larawan mula sa mga kamera sa tollgate ay nagpakita ng kanyang kotse na papunta at pabalik. Ang testimonya ng lalaking nagligtas kay Marta ay detalyado at pare-pareho. Ang mga marka ng lubid sa pulso ng biktima ay eksaktong tumutugma sa uri ng lubid na natagpuan sa trunk ng sasakyan ni Vanessa. At mayroon pa ang mga dokumentong natagpuan sa kanyang bahay na nagpaplano sa pagbebenta ng ari-arian ni Marta nang walang kaalaman nito. Ang balita ng pagkakaaresto ay dumating sa bayan ng Pag-asa sa pamamagitan ng isang tawag mula kay Investigador Furtado kay Sargento Benedicto na agad na pumunta sa bahay ni Elena at Juan upang ipaalam kina Marta at Gabriel. Sabado ng umaga, noon at tinutulungan ni Gabriel si Mang Juan na magdilig ng mga gulay sa bakuran nang dumating ang sarhento. "Magandang umaga, may mga bago akong balita." Pumasok ang 3 lalaki sa bahay kung saan nakaupo si Marta sa panloob na beranda kasama si Elena na tumutulong sa pagpapalit ng mga benda sa kanyang mga braso.
Sa mga nakaraang araw, nagsimula ng gumaling ang mga paso, ngunit patuloy pa rin ang sakit. Mas mahirap pa sa pisikal na sakit, gayunpaman ay ang emosyonal na trauma. Nagigising si Marta sa gabi na may mga bangungot, inuulit ang sandali ng pag-abandona, ang hindi matiis na init, ang takot na mamatay ng mag-isa. Aling Marta, Mr. Gabriel, nagsimula ang sarhento, tinanggal ang kanyang sombrero bilang paggalang, kakatanggap ko lang ng kumpirmasyon. Si Vanessa Andrade Costa ay naaresto ilang oras na ang nakalipas sa hangganan ng Isabela. Dinadala na siya pabalik sa Quezon City at mananatili sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Napapikit si Gabriel at huminga ng malalim. Ito ay isang halo ng ginhawa at malalim na kalungkutan. Ang babaeng iyon na kasama niya sa buhay sa mga pangarap ay isa ng kriminal na dinadala sa ilalim ng kustodiya ng pulisya. Si Marta, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng iba. Hindi ito eksaktong kagalakan kundi isang pakiramdam na sa wakas ay kinikilala na ang katotohanan. Hindi siya baliw, wala siyang inimbento, ang ginawa ni Vanessa ay totoo, kriminal, at ngayon ay kailangan niyang panagutan ito. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Gabriel. Magkakaroon ng mga preliminary hearing, susubukan ng depensa niya ang iba't ibang argumento, ngunit sa mga ebidensyang mayroon tayo, malaki ang posibilidad na mapunta sa paglilitis ang kaso. Ang prosekusyon ay nagtatrabaho sa mga akusasyon. Attempted homicide na may qualifying circumstances, illegal detention, pagmamaltrato sa matanda, at falsification of documents. Malubhang krimen ang mga ito. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ni Marta. At kakailanganin bang tumistigo ni Aling Marta? Oo, siya ang magiging pangunahing testigo ng prosekusyon. Ngunit gagawin namin ang lahat para maging hindi ito gaanong traumatiko at hindi siya mag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, naging isang hindi inaasahang kanlungan ang bayan ng Pag-asa para kina Marta at Gabriel. Kumuha siya ng leave sa trabaho, ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanyang mga superior na naging maunawain. Nagrenta si Gabriel ng isang maliit na kwarto sa isang inn sa bayan upang hindi maabala sina Elena at Juan, ngunit ginugol niya ang buong araw sa pag-aalaga sa kanyang ina. Ito ay isang panahon ng paggaling, ngunit pati na rin ng muling pagkonekta. Ang mag-ina na naging halos estranghero sa mga nakaraang taon ay nag-uusap na ngayon ng maraming oras. Ikinuwento ni Gabriel ang tungkol sa trabaho, mga biyahe, mga pressure, ngunit pati na rin kung paano siya naligaw ng landas, kung paano niya hinayaan si Vanessa na ihiwalay siya sa sarili niyang ina. Mapanlin lang siya, Nay. Hindi niya direktang sinabi na hindi kita dapat bisitahin pero laging may plano, tuwing weekend, laging may dahilan para hindi tayo pumunta sa bahay mo. At ako na isang hangal, tinanggap ko lahat ng walang tanong. Hinaplos ni Marta ang mukha ng anak. Hindi ka hangal, mahal ko. Namanipula ka ng isang taong alam na alam ang ginagawa niya, pero ngayon ay nakita mo na. At iyon ang mahalaga. Naging malapit din si Gabriel sa mga tao sa bayan. Personal niyang nakilala si Mang Jose, ang mapagkumbabang lalaki na nagligtas sa kanyang ina, at hindi niya napigilan ang mga luha habang kinakamayan ito. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa ginawa ninyo. Iniligtas ninyo ang buhay ng nanay ko. Si Mang Jose, na nahihiya sa labis na pasasalamat, ay tumango lamang. Ginawa ko lang po ang gagawin ng sinumang disenteng tao, iho. Mabuting ginang ang nanay mo. Hindi niya deserve ang ganong paghihirap. Iginiit ni Gabriel na tulungan si Mang Jose sa pinansyal, ngunit matatag na tumanggi ang lalaki. Sa huli, nakumbinsi lamang siya ni Gabriel na tanggapin ang tulong para maayos ang lumang pickup na laging nasisira. Ang kwento ng nangyari kay Marta ay nagsimulang kumalat sa media. Sa una ay mga lokal na ulat, ngunit di nagtagal ay nakuha ng malalaking media outlet sa Maynila ang balita. Nasa kaso ang lahat ng elemento na nakakatawag pansin. Isang matandang inabandona sa ilang, isang malupit na manugang, isang matagumpay na anak na naipit sa gitna, at isang maliit na komunidad na kumupkop sa biktima. Nagsimulang dumating ang mga mamamahayag sa bayan ng Pag-asa, nais makapanayam sina Marta, Mang Jose, Elena at Juan. Ginawa ni Sargento Benedicto ang lahat para protektahan ang privacy ng lahat, ngunit imposibleng pigilan ito ng tuluyan. Si Elena ang nagmungkahi na magbigay si Marta ng isang panayam isa lamang sa isang seryosong media outlet at ikwento ang kanyang bersyon ng buo. Sa gayon, baka iwanan na siya ng ibang mga mamamahayag. Sa una ay tumutol si Gabriel. Nanay, hindi niyo kailangang ilantad ang sarili ninyo ng ganyan. Hayaan na lang nating umusad ang hustisya. Ngunit may ibang pananaw si Marta. Anak, kung ikukwento ko ang aking istorya, baka makatulong ito sa ibang mga tao na dumaranas ng parehong sitwasyon.
Ilang matatanda ang minamaltrato, iniiwan, inaalis sa kanilang mga tahanan. Kung ang aking sakit ay magsisilbing liwanag sa problemang ito, sulit na. Ibinigay ang panayam sa isang respetadong reporter mula sa isang programa sa telebisyon na kilala sa seryosong pagtalakay ng mga isyung panlipunan. Naglakbay siya patungong bayan ng Pag-asa kasama ang isang maliit na team. At ang pag-record ay naganap sa bahay ni na Elena at Juan na si Marta ay nakaupo sa beranda kasama si Gabriel sa kanyang tabi. Ikinuwento ni Marta ang lahat. Mula sa kasal ni Gabriel kay Vanessa, ang distansyang unti-unting nabuo, ang nakamamatay na tawag, ang kahindik-hindik na biyahe, ang pag-abandona. Nagsalita siya tungkol sa mga oras sa ilalim ng araw na naniniwalang mamamatay na siya at tungkol sa himala ng pagligtas. Nagsalita siya tungkol sa kabaitan ng mga tao sa bayan ng Pag-asa na kumupkop sa kanya nang kailangan niya ito ng lubos. Walang labis na drama, walang pekeng pag-iyak. Nagsalita si Marta na may dangal ng isang taong maraming pinagdaanan, maraming tiniis, ngunit hindi nawala ang kanyang pagkatao. At iyon ay lubos na nakaantig sa mga nanood. Nang ipalabas ang programa 2 linggo pagkatapos, ang reaksyon ay agaran at napakalaki. Sumabog ang social media sa mga mensahe ng suporta para kay Marta at ng galit laban kay Vanessa. Ginamit ng mga kilusan para sa proteksyon ng mga matatanda ang kaso bilang halimbawa ng pangangailangan para sa mas mahigpit na batas. Nagsimulang dumating ang mga donasyon para kay Marta at sa bayan ng Pag-asa na nakakakuha ng pambansang atensyon. Ngunit hindi lahat ay positibo. Kumilos din ang depensa ni Vanessa at sa agresibong paraan. Kumuha sila ng isang abogadong kilala sa pagtatanggol sa mga kontrobersyal na kaso, si Atemajor Silvio Braga, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may reputasyon sa pagkuha ng mga hindi inaasahang pag-absuelto sa pamamagitan ng agresibong taktika. Nagbigay siya ng mga panayam na nagsasabing si Marta ay may demensya na inilagay niya ang kanyang sarili sa panganib at si Vanessa ay, sa katunayan, isang biktima ng isang mapanlinlang na biyenan na ginagamit ang kwento para sirain ang kanyang kasal at reputasyon. Ang kliyente ko ay isang masipag, tapat na babae na sinubukang alagaan ang isang mahirap na biyenan. Ang di umano'y biktima ay may kasaysayan ng pagkalimot at pagkalito tulad ng maaaring patunayan ng ilang kapitbahay. Ang nangyari ay isang trahedya na resulta ng katigasan ng ulo ng isang matanda na nagpumilit na umalis ng bahay ng mag-isa at nawala. Sinubukan ng kliyente kong tumulong ngunit hindi makatarungang inakusahan. Ang mga aligasyon ay kasinungalingan at nakakainsulto, ngunit legal na pinapayagan sa konteksto ng depensa. Nagalit si Gabriel habang pinapanood ang panayam. Paano niya nasasabi ang mga bagay na iyon? Walang problema sa pag-iisip ang nanay ko. Ang abogado ng prosekusyon, si Piskal Fernando Lopez, na itinalaga ng piskalya ay mas kalmado at estratehiko. Susubukan nila ang lahat, Gabriel. Yun ang trabaho nila. Pero meron tayong matibay na ebidensya. Meron tayong mga kamera, meron tayong testimonya ni Mang Jose, meron tayong mga pisikal na marka, meron tayong mga peking dokumento. Mananaig ang katotohanan. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng matinding paghahanda. Kinailangan ni Marta na sumailalim sa iba't ibang pagsusuri sa pag-iisip at kognitibo upang patunayan na nasa hustong gulang siya. Kinumpirma ng lahat ng pagsusuri. Wala siyang demensya, walang anumang problema na nakakaapekto sa kanyang memorya o pagpapasya. Tinawag din si Gabriel para magbigay ng testimonya ng maraming beses. Inuulit kung paano lumala ang relasyon ng kanyang ina kay Vanessa. Ang mga komento ni Vanessa tungkol sa bahay ni Marta, ang mga lalong madalas na mungkahi na ibenta ang ari-arian. Sa panahong ito, isang kawili-wiling pagbabago ang naganap. Si Marta na dumating sa bayan ng Pag-asa na wasak at walang pag-asa ay nagsimulang muling mamukadkad. Ang palaging presensya ni Gabriel, ang pagmamahal ni na Elena at Juan, ang suporta ng buong komunidad ay parang tubig sa isang lantang halaman. Nagsimula siyang tumulong kay Elena sa kusina. Nagtuturo ng mga lumang recipe na natutunan niya sa sarili niyang ina. Dumadalo siya sa mga misa sa maliit na simbahan ng bayan. Umupo siya sa plaza tuwing hapon para makipag-usap sa ibang mga ginang. Tumawa siyang muli, madalas sabihin ni Juan kay Gabriel, ang nanay mo ay isang mandirigma. Tingnan mo ang pinagdaanan niya at nakakangiti pa rin siya, nakakapag-alaga pa rin ng iba. Iyan ang tunay na lakas. At totoo nga, natuklasan ni Marta na mayroon siyang katatagan na hindi niya alam na mayroon siya. Naroon ang trauma,
Mananatili ang mga pisikal at emosyonal na peklat, ngunit pinili niyang hindi lamang tukuyin ang mga iyon. Isa siyang survivor, hindi biktima. Samantala, sa kulungan sa Quezon City, pinanindigan ni Vanessa ang kanyang pagiging inosente. Tumatanggap siya ng mga pagbisita mula sa kanyang pamilya na naniniwala sa kanyang bersyon ng mga pangyayari o nagkukunwaring naniniwala. Pinag-aaralan niya ang mga kaso kasama ang kanyang abogado, naghahanap ng mga butas, mga paraan para makalusot, tumingin siya sa mga kulay abong na pader ng selda at nakaramdam ng galit. Galit kay Marta dahil nakaligtas ito, galit kay Mang Jose dahil lumitaw ito sa kalsadang iyon, galit kay Gabriel dahil naniwala ito sa ina sa halip na sa kanya. Ngunit pagsisisi, tunay na pagkakasala, hindi niya iyon naramdaman. Para kay Vanessa, ang problema ay hindi ang kanyang ginawa, kundi ang katotohanang natuklasan siya. Kung hindi dumaan ang lalaking iyon sa kalsada, kung walang nakahanap kay Marta, ayos na sana ang lahat ngayon. Naibenta na ang bahay, nasa account na niya ang pera at ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay ng walang konsensya. Ang lamig ni Vanessa, gayunpaman, ang magiging pinakamalaking problema niya sa nalalapit na paglilitis. Dahil kahit ang pinakamahuhusay na abogado ay nahihirapang ipagtanggol ang isang taong tunay na hindi kayang magpakita ng pagsisisi. Itinakda ang petsa ng paglilitis sa isang Lunes ng Mayo sa Quezon City Hall of Justice. Ito ay isang paglilitis sa pamamagitan ng jury, 7 karaniwang mamamayan ang magpapasya sa kapalaran ni Vanessa batay sa mga ebidensyang ipinakita at sa argumento ng mga abogado. Isang linggo bago ang paglilitis, bumalik si Marta sa Quezon City kasama si Gabriel. Tumuloy sila sa isang simpleng hotel malapit sa korte. Iginiit ni na Elena at Juan na sumama para magbigay ng moral na suporta. Gusto ring dumalo ni Mang Jose para personal na magpatotoo sa kanyang nakita. Sa bisperas ng paglilitis, dinala ni Gabriel si Marta upang bisitahin ang kanyang dating bahay sa Barangay Sampaguita. Ilang beses na siyang nakapunta doon sa mga nakaraang buwan, pinapanatili itong malinis at maayos. Ngunit hindi pa nakakabalik si Marta mula noong nakamamatay na Huwebes na iyon. Nang pumasok sila sa pinto, bumuhos ang iba't ibang emosyon kay Marta. Naroon ang kanyang buong buhay, ang mga litrato sa dingding, ang sofa kung saan siya nanonood ng telebisyon kasama si Antonio, ang kusina kung saan siya naghanda ng libu-libong pagkain. Ngunit ngayon ay tila iba na ang lahat, na bahira ng alaala ng pinlano ni Vanessa. Gusto mo bang bumalik dito, Nay? Marahang tanong ni Gabriel. Naglakad si Marta sa mga silid, hinahawakan ang mga muebles, mga kurtina, inaalala. Sa wakas, humarap siya sa anak. Hindi ko alam, Gabriel, maraming magagandang alaala ang bahay na ito, pero ngayon ay may anino na rin ng lahat ng nangyari. Kailangan ko ng panahon para magpasya. Meron kang lahat ng oras sa mundo at anuman ang iyong desisyon, nasa tabi mo ako. Isinara nila ang bahay at bumalik sa hotel. Hindi nakatulog si Marta sa gabi, inuulit sa isip ang sasabihin sa korte kinabukasan. Haharapin niyang muli si Vanessa, uulitin ang lahat ng detalyado sa harap ng mga estranghero, hukom, hurado at media. Naroon ang takot, malinaw at totoo. Ngunit kasama ng takot ay isang matibay na determinasyon, hindi niya gagawin iyon para lamang sa kanyang sarili. Gagawin niya ito para sa lahat ng mga matatandang nagdurusa sa katahimikan na minamaltrato, nakakalimutan, tinatratong walang silbing pabigat. Ang kanyang sakit ay magkakaroon ng layunin. Nang sumikat ang araw noong Lunes na iyon, isinuot ni Marta ang navy blue suit na binili ni Gabriel para sa kanya, maingat na sinuklay ang kanyang puting buhok at tumingin sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng dumaan sa impyerno, ngunit lumabas na buo ang dangal. Handa na ako, sabi niya kay Gabriel na naghihintay sa pinto ng kwarto. Kasama sina Elena, Juan at Mang Jose, tumuloy sila sa Hall of Justice. Ang malaki at kulay abong gusali ay naghihintay sa kanila. Sa loob ng mga dingding na iyon, malalaman ang katotohanan, hahanapin ang katarungan at pananagutan ni Vanessa ang kanyang mga ginawa. Puno ng mga mamamahayag ang lobby, ngunit pinanatili ng mga security ang kaayusan. Naglakad si Marta ng taas noo, hindi pinapansin ang mga flash ng kamera at mga sigaw na tanong. Umakyat sila sa courtroom, isang malawak na silid na may mga upuan para sa publiko, ang mesa ng mga abogado, ang espasyo ng hurado at ang dambana ng katarungan. Naroon na si Vanessa, nakaupo sa tabi ng kanyang abogado, nakasuot ng simpleng damit, nakatali ang buhok, walang labis na makeup. Malinaw na isang pagtatangka na magmukhang mas tao, mas mahina. Nang pumasok si Marta, nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang maikling sandali.
Walang pagsisisi sa mga mata ni Vanessa. Tanging malamig na kalkulasyon. Ngunit hindi umiwas ng tingin si Marta. Hinarap niya ang kanyang manugang, tahimik na ipinaparating na hindi na siya natatakot, pumasok ang hukom, tumayo ang lahat at nagsimula ang paglilitis. Ang labanan para sa katotohanan at katarungan ay nagsisimula pa lamang. Ang pampublikong taga-usig, si Piskal Fernando Lopez, ang unang nagsalita. Isa siyang lalaki na nasa 50 taong gulang, may puting buhok, manipis na salamin at isang kalmado ngunit may autoridad na presensya. Naglakad siya sa gitna ng silid sa harap ng hurado na binubuo ng 7 karaniwang mamamayan. 2 lalaki at 5 babae na may iba't ibang edad at propesyon. Mga ginang at ginoo ng hurado, nagsimula siya ng may malinaw at matatag na boses. Narito kayo upang hatulan ang isa sa mga pinakakarumaldumal na krimen na maaaring gawin laban sa isang tao. Ang sadyang pag-abandona sa isang matanda, walang kalaban-laban, sa isang liblib at mapanganib na lugar na may malinaw na intensyon na magdulot ng kanyang kamatayan. Ang akusado, si Vanessa Andrade Costa, ay hindi kumilos dahil sa bugso ng damdamin. Nagplano siya, nagkalkula siya. Isinagawa niya ang isang malupit at duwag na plano laban sa sarili niyang biyenan, isang ginang na may 73 taong gulang na hindi kailanman gumawa ng anumang masama sa kanya. Sinimulan ni Piskal Fernando na ilahad ang mga ebidensya isa-isa sa isang sistematiko at nakakawasak na paraan. Ipinakita niya ang mga imahe mula sa mga kamera sa toll gate na ipinalabas sa isang malaking screen para makita ng lahat. Naroon ang pilak na kotse ni Vanessa na dumadaan sa toll plaza sa NLEX, kasama siya sa manibela at si Marta sa tabi, bandang alas 3:42 ng hapon. Pagkatapos, ang parehong kotse na bumabalik ng mag-isa, si Vanessa na lamang bandang alas 6:15 ng gabi. 3 oras diin ng taga-usig, 3 oras para dalhin ang biktima sa liblib na lugar, iwanan siyang nakatali sa isang poste at bumalik. Lahat ay malamig na kinakalkula. Sumunod ipinakita ang nakarecord na testimonya ni Mang Jose. Ang simple at tapat na lalaki ay nagkuwento ng mayaman sa detalye kung paano niya natagpuan si Marta na nakatali, dehydrated, sunog sa araw, sa kritikal na kondisyon. Nabasag ang kanyang boses nang maalala ang desperasyon sa mga mata nito. Ipinakita ang mga medikal na litrato, ang mga second-degree burn sa mga braso at mukha ni Marta, ang malalalim na marka na iniwan ng lubid sa kanyang mga pulso, ang estado ng matinding dehydration na maaaring magdulot ng multiple organ failure sa loob ng ilang oras. Ang ginang na ito, itinuro ni Piskal Fernando si Marta na nakaupo sa lugar ng mga testigo, ay naligtas dahil sa purong swerte. Kung hindi dumaan ang mabait na lalaking iyon sa kalsadang iyon, sa eksaktong sandaling iyon, wala si Aling Marta dito ngayon. Namatay sana siya ng mag-isa sa matinding paghihirap dahil sa kasakiman at kalupitan ng akusado. Nang ipakita ang mga dokumentong natagpuan sa bahay ni Vanessa, kabilang ang mga kontrata sa mga real estate agency at ang mga pagtatangkang pekein ang pirma ni Marta para ibenta ang bahay, kitang-kita ang gulat sa mga hurado. Naroon ang motibo, pera, puro at simple. Dumating ang sandali ng testimonya ni Marta. Tinawag siya sa gitna, umupo sa silya ng mga testigo at nanumpa na magsasabi ng katotohanan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang boses. Pinangunahan siya ni Piskal Fernando sa mga pangyayari noong araw na iyon. Ikinuwento ni Marta ang tungkol sa tawag ni Vanessa, ang pekeng tono ng pag-aalala, ang pag-asa na magkaroon ng sandali ng pagiging malapit sa manugang. Ikinuwento niya ang tungkol sa tahimik na biyahe, ang malamig at masungit na mga sagot, ang lumalaking takot habang papalayo sila sa lungsod. Nang dalhin niya ako sa lugar na iyon na walang tao, pagpapatuloy ni Marta, basag na ang kanyang boses, nagsumamo ako. Sinabi ko na hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, na pakiusap ay ibalik niya ako sa bahay. At alam ninyo kung ano ang isinagot niya? Direktang tumingin si Marta kay Vanessa, nananatiling walang emosyon sa tabi ng kanyang abogado. Sinabi niya na isa akong walang silbing pabigat, na nakakasagabal ako sa mga plano niya, na kailangan niyang alisin ako para maibenta ang aking bahay at gamitin ang pera. Itinali niya ako sa poste na iyon, gamit ang sarili niyang mga kamay, hindi pinapansin ang aking mga pakiusap at iniwan ako doon para mamatay. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ilang tao sa publiko ay nagpupunas ng luha. Tumingin ang mga hurado kay Vanessa na may mga ekspresyong mula sa pagkasuklam hanggang sa hindi makapaniwala.
Aling Marta, marahang tanong ng taga-usig, sa anumang sandali nagpakita ba ang akusado ng anumang pagsisisi o pag-aalinlangan? Hindi, sagot ni Marta nang may lubos na katiyakan. Walang laman ang kanyang mga mata. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa at wala siyang pakialam. Para sa kanya, isa lamang akong hadlang na kailangang alisin. Nang pagkakataon na ng depensa na tanungin si Marta, gumamit si Atty. Silvio Braga ng agresibong diskarte, sinusubukang lituhin ang matanda at questionin ang kanyang memorya. Aling Marta, hindi po ba posible na nagkamali kayo sa intensyon ng aking kliyente na baka po sumama ang pakiramdam ninyo habang namamasyal at sinubukan kayong tulungan ng aking kliyente? Direktang tiningnan siya ni Marta. Abogado, 73 taong gulang na ako, ngunit malinaw na malinaw ang aking isip. Alam na alam ko kung ano ang nangyari sa akin. Hindi ako tinutulungan ng inyong kliyente. Tinatangka niya akong patayin. Sinubukan ng abogado ang ibang taktika, tinatanong kung may problema ba sa relasyon si Marta sa kanyang manugang. Kung may mga naunang pag-aaway, sinusubukang itanim ang ideya na mayroong probokasyon. Ngunit sinagot ni Marta ang bawat tanong ng may dangal at kalinawan, hindi kailanman nagkakasalungatan, hindi kailanman nag-aalinlangan. Tinawag din si Gabriel para tumistigo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kasal niya kay Vanessa, kung paano siya unti-unting inilayo sa kanyang ina, kung paano laging may dahilan para hindi sila bumisita kay Aling Marta, kung paano madalas niyang banggitin ang bahay nito at ang perang maaaring kitain kung ibebenta. Bulag ako, pag-amin ni Gabriel, basag ang boses sa emosyon. Hindi ko nakita na minamanipula ako. Akala ko'y praktikal lang ang asawa ko, iniisip ang aming kinabukasan. Hindi ko inakala na kaya niya ang ganoong kalupitan laban sa sarili kong ina. Nang tanungin kung naniniwala siyang kaya ni Vanessa ang krimen, hindi nag-atubili si Gabriel. Oo, pagkatapos makita ang lahat ng ebidensya, pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap sa aking ina at pag-unawa sa lahat ng nangyari sa likod ng aming pagsasama, sigurado akong ginawa niya ito. At sinadya niya. Ang pinaka-nakakaantig na testimonya, gayunpaman, ay ang kay Mang Jose. Ang simpleng lalaki, sa kanyang simpleng kasuotan at mapagkumbabang kilos, ay nakaantig sa lahat habang inilalarawan ang pagliligtas. Halos hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, sabi niya, pinupunasan ang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Isang matanda, sunog na sunog, nakatali na parang hayop sa poste na yon. Tumingin siya sa akin na may mga matang puno ng desperasyon, puno ng sakit na halos tumigil ang puso ko. Naisip ko, anong klaseng halimaw ang gumagawa nito sa isang walang kalaban-laban na matanda? Tumingin si Mang Jose kay Vanessa habang nagpapatuloy. At nang malaman ko na sarili niyang manugang, ang asawa ng anak niya nawalan ako ng salita. Paano magagawa ng isang pumasok sa pamilya na tratuhin ang isang ina ng ganoon? Nasaan ang pagkatao ng babaeng ito? Sinubukan ng depensa na questionin kung hindi ba nagkakamali si Mang Jose sa estado kung saan niya natagpuan si Marta na nagmumungkahi na baka nasaktan ito habang sinusubukang kumawala ng mag-isa. Ngunit matatag si Mang Jose. Hindi po, abogado. Masyadong mahigpit ang pagkakatali sa ginang para magawa niya iyon ng mag-isa. At ang mga marka sa lupa ay nagpapakita na may humila sa kanya doon. Walang kalituhan. May gumawa noon sa kanya ng sadya, ng pagkakataon na ng depensa na ilahad ang kanilang kaso, ginawa ni Atty. Silvio Braga ang lahat ng kanyang makakaya. Nagdala siya ng mga character witness para magsalita tungkol kay Vanessa, mga kasamahan sa trabaho na naglarawan sa kanya bilang propesyonal, dedikado at responsable. Sinubukan niyang ipangatwiran na may mga hindi isiniwalat na alitan sa pagitan ng biyenan at manugang na posibleng nagseselos si Marta sa asawa ng kanyang anak. Tinawag si Vanessa para tumistigo para sa sarili niyang depensa. Umakyat siya sa estrado na may kontroladong postura, sinasagot ang mga tanong ng kanyang abogado ng may pinag-aralang kahinahunan. Mahal ko ang aking biyenan, sabi niya, at ilang tao sa publiko ang bumulong ng hindi makapaniwala. Gusto ko lang tumulong. Palagi siyang nalilito, nakakalimot. Noong araw na yon, inalok ko siyang mamasyal para pag-usapan ang mga opsyon sa pangangalaga. Ngunit habang naglalakbay kami, naging balisa siya, agresibo, itinigil ko ang kotse para pakalmahin siya at tumakbo siya. Nang maabutan ko siya, nakahandusay siya, nalilito, nagpanik ako at inaamin ko, nagkamali ako nang umalis ako doon sa desperasyon sa halip na tumawag agad ng tulong. Pero hindi ko kailanman sinubukang saktan siya. Ito ay isang elaboradong kasinungalingan, pinag-aralan, ngunit hindi tumayo laban sa pisikal,
na ebidensya. Ang taga-usig sa kanyang cross-examination ay walang awa. Ginang Vanessa, kung ang inyong biyenan ay nalilito at disoriented, bakit ninyo siya itinali sa isang poste? Hindi ko siya itinali. Siguro ay natisod siya sa isang lumang lubid na naroon. At ang mga marka sa kanyang mga pulso, perpektong nakahanay, eksaktong tumutugma sa uri ng lubid na natagpuan sa inyong trunk, nag-atubili si Vanessa sa unang pagkakataon. Hindi ko maipaliwanag yan. At ang mga dokumento sa inyong bahay na nagpaplano sa pagbebenta ng ari-arian ng biktima nang walang kaalaman niya, yun din ba ay bunga ng kanyang pagkalito? Tinitingnan ko lang ang mga opsyon para sa tamang panahon. Tamang panahon? Ang panahon kung kailan patay na ang inyong biyenan? Hindi ko kailanman sinabi iyan. Ngunit tapos na ang pinsala. Ang maskara ng kahinahunan ni Vanessa ay nabasag na nagpapakita ng lamig sa ilalim. Nakita ng hurado, nakita ng mga manonood, nakita ng hukom. Ginawa ng mga abogado ang kanilang mga huling argumento, sinubukan ng depensa na magtanim ng makatwirang pagdududa, hinihiling sa hurado na isaalang-alang ang posibilidad ng isang aksidenteng hindi naintindihan, ng isang matandang nalilito na hindi makatarungang nag-aakusa sa isang manugang na sinusubukan lamang tumulong. Ngunit nagtapos ang taga-usig sa isang makapangyarihang apela. Mga ginang at ginoo ng hurado, hindi ito isang kaso ng subhektibong interpretasyon. Ito ay isang kaso ng mga konkretong, hindi maikakailang katotohanan. Dinala ng akusado ang kanyang biyenan sa isang liblib na lugar. Iniwan niya siya doon, nakatali, sa ilalim ng nakakapasong araw. Umuwi siya nang hindi nagbibigay ng saklolo. Hindi tumatawag sa mga autoridad, hindi nagpapakita ng anumang pag-aalala sa kapakanan ng biktima. Kung hindi dahil sa isang himala sa isang mabait na lalaki na dumaan sa daang iyon, namatay sana si Aling Marta. At yun mismo ang intensyon ng akusado. Huminto ang taga-usig, hinahayaan na magkaroon ng bigat ang kanyang mga salita. Hindi karapat-dapat si Vanessa Andrade Costa sa inyong awa. Hindi siya karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Ang nararapat sa kanya ay managot sa karumal-dumal na ginawa niya para sa pagtatangkang pagpatay sa isang matanda, mahina at nagtitiwalang tao. Hinihiling ko na gawin ninyo ang katarungan. Hindi lamang para kay Aling Marta, kundi para sa lahat ng mga matatandang nagdurusa sa katahimikan na minamaltrato, nakakalimutan at itinatapon na parang walang halaga. Ipakita ninyo sa inyong hatol na mahalaga ang buhay ng isang matanda na hindi mananatiling walang parusa ang kalupitan na mananaig ang katarungan, umalis ang hurado para magdelibera. Ang mga sumunod na oras ay puno ng hindi matiis na tensyon. Nakaupo si Marta sa isang silid na nakalaan para sa mga biktima kasama sina Gabriel, Elena, Juan at Mang Jose. Walang gaanong nagsasalita. Masyadong mabigat ang sandali para sa mga walang laman na salita. Pagkatapos ng 5 oras ng deliberasyon, bumalik ang hurado. Bumalik ang lahat sa courtroom. Ang katahimikan ay ganap. Tinanong ng hukom ang foreman ng hurado kung nakarating na sila sa isang hatol. Opo, kagalang-galang, tungkol sa krimen ng attempted homicide na may qualifying circumstances, laban kay Marta Costa. Ano ang desisyon ng hurado? May sala. Isang kolektibong buntong hininga ang narinig sa silid. Napapikit si Marta, tahimik na dumadaloy ang luha. Hinigpitan ni Gabriel ang kanyang kamay. Tungkol sa krimen ng illegal detention? May sala. Tungkol sa krimen ng pagmamaltrato sa matanda? May sala. Tungkol sa krimen ng falsification of documents? May sala. Nanatiling hindi kumikibo si Vanessa, ngunit nawala na ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Inilagay ng kanyang abogado ang kamay sa kanyang balikat, isang kilos ng propesyonal na pakikiramay. Ang hukom, isang seryosong lalaki na may mahabang taon sa serbisyo, ay tumingin kay Vanessa bago ipahayag ang sentensya. Vanessa Andrade Costa, napatunayan kang may sala ng huradong ito sa mga krimen na gumugulat sa konsensya ng tao. Ipinagkanulo mo ang tiwala ng pamilya, inabuso ang isang taong mahina at nagpakita ng isang lamig ng karakter na hindi naaayon sa buhay sa lipunan. Para sa kabuuan ng iyong mga krimen, hinahatulan kita ng 16 na taon na pagkakakulong sa isang pasilidad na may mahigpit na seguridad na walang posibilidad na umapela habang malaya. Ang sentensya ay mabigat, ngunit makatarungan. Agad na dinala si Vanessa sa ilalim ng kustodiya at sa pagkakataong ito ay wala nang pinag-aralang kahinahunan.
Tumingin siya sa likod habang dinadala, ang kanyang mga mata sa wakas ay nagpapakita ng takot marahil sa unang pagkakataon na nauunawaan ang bigat ng kanyang ginawa at ng mga kahihinatnan na. Sa labas ng korte, isang pulutong ang naghihintay. Nang lumabas si Marta, kasama si Gabriel at ang kanyang mga kaibigan mula sa bayan ng Pag-asa, nagkaroon ng palakpakan. Gusto ng mga mamamahayag ng mga pahayag, ngunit masyadong pagod si Marta. Maikling nagsalita si Gabriel para sa kanya. Nakamit ang katarungan ngayon, sa wakas ay maaaring simula ng aking ina na muling buuin ang kanyang buhay na alam na ang taong nanakit sa kanya ay pinagbabayaran ang kanyang mga krimen. Nagpapasalamat kami sa lahat ng sumuporta sa aking ina sa mahirap na prosesong ito, lalo na sa mga kahangahangang tao ng bayan ng Pag-asa na nagligtas sa kanya hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Sa mga araw na sumunod sa paglilitis, kinailangan ni Marta na gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa kanyang hinaharap. Ang bahay sa Barangay Sampaguita ay naroon pa rin, naghihintay sa kanya. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, tila imposible nang bumalik sa lugar na iyon. Si Elena ang nagmungkahi ng isang alternatibo. Bakit hindi ka na lang permanenteng tumira sa bayan ng Pag-asa? Naging maayos ang pakikibagay mo dito, nakabuo ka ng mga ugnayan at gustong-gusto ka naming makasama. Pinag-isipan ni Marta ang ideya sa loob ng ilang linggo at habang lalo niyang iniisip, lalo itong nagkakaroon ng saysay. Hindi na siya kabilang sa bahay na iyon sa Quezon City. Ang kanyang magagandang alaala ay nabahiran ng pagkakanulo. Ngunit sa bayan ng Pag-asa, natuklasan niya ang isang bagong pamilya, isang bagong komunidad na tunay na tumanggap sa kanya. Si Gabriel, sa kabilang banda, ay gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Nag-resign siya sa kanyang nakaka-stress na trabaho sa Maynila at tumanggap ng posisyon sa isang kumpanya ng logistics sa Tarlac City, isang lungsod na malapit sa bayan ng Pag-asa. Sa gayon, maaari siyang maging malapit sa kanyang ina, bisitahin siya ng regular at muling buuin ang relasyon na napabayaan ng matagal. Naibenta ang bahay sa Barangay Sampaguita, ngunit ang pera ay hindi lamang para kay Marta. Iginigiit niyang ibahagi ang isang malaking bahagi kay Mang Jose na sa wakas ay pumayag na gamitin ang halaga para bumili ng bagong pickup at ayusin ang kanyang bahay. Ang isa, pangbahagi ay idinonate para sa mga pagpapabuti sa health center ng bayan ng Pag-asa na tinitiyak na ang ibang mga tao ay maaaring mapagsilbihan ng may dignidad. Gamit ang natitirang pera, bumili si Marta ng isang maliit ngunit kaakit-akit na bahay sa bayan ng Pag-asa, 2 kanto lamang mula sa bahay nina Elena at Juan. Ito ay pininturahan ng mapusyaw na dilaw na may mga puting detalye, may beranda kung saan naglagay siya ng mga tumba-tumba at isang hardin sa likod kung saan nagtanim siya ng mga rosas, ang paborito ni Antonio. Binibisita siya ni Gabriel tuwing weekend. Nagluluto sila ng magkasama, nag-uusap ng maraming oras, nanonood ng mga laro ng basketball tulad noong dati. Ang relasyon ng mag-ina ay muling binubuo, ladrilyo sa ladrilyo, ng may pasensya at tunay na pagmamahal. Naging aktibo rin si Marta sa komunidad ng bayan ng Pag-asa sa mga paraang hindi niya inaasahan. Nagsimula siyang magturo ng pagbuburda sa mga kabataang babae ng bayan, nagtuturo ng mga teknik na itinuro sa kanya ng kanyang lola, maraming dekada na ang nakalipas. Aktibo siyang nakikilahok sa simbahan, tumutulong sa pag-organisa ng mga kaganapan at kasiyahan. Naging isang minamahal na tao siya, isang taong hinahanap ng mga tao para sa payo, para sa usapan, para sa kasama. Isang hapon ng linggo, halos 1 taon pagkatapos ng paglilitis, nakaupo si Marta sa beranda ng kanyang bahay kasama si Elena. Umiinom sila ng malamig na limonada at pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalye. Ang langit ay asul, malinis at isang banayad na simoy ng hangin ang nagpapagaan sa init. "Masaya ka ba dito?" tanong ni Elena. Kahit alam na niya ang sagot, ngumiti si Marta, isang tunay at payapang ngiti. "Mas masaya kaysa sa inakala kong posible ulit. Alam mo Elena, dumaan ako sa isang bagay na kahindik-hindik. May mga araw na nagigising pa rin ako na may mga bangungot, may mga sandali na bumabalik ang takot, hindi inaasahan. Ngunit tumitingin ako sa paligid at nakikita ko ang napakaraming kabutihan, napakaraming pag-ibig na napagtatanto kong hindi nanalo ang kasamaan. Sinubukan akong sirain ni Vanessa, ngunit sa katunayan ng hindi sinasadya, dinala niya ako sa lugar kung saan ako dapat naroroon." Hinawakan ni Elena ang kamay ng kaibigan ng may pagmamahal.
Isa kang survivor, Marta. At higit pa riyan, isa kang inspirasyon. Napakaraming tao ang nakarinig ng iyong kwento at nakahanap ng lakas ng loob na isumbong ang mga pang-aabuso, na humingi ng tulong, na huwag tanggapin ang pagmamaltrato sa katahimikan. Ang iyong sakit ay hindi nasayang. Totoo iyon, sa mga buwan pagkatapos ng malawakang pag-uulat sa paglilitis, nagkaroon ng malaking pagtaas sa mga denunsya ng pang-aabuso sa mga matatanda sa buong bansa. Ang kaso ni Marta ay nagbigay liwanag sa isang problemang panlipunan na laging nariyan ngunit bihirang pag-usapan. Iminungkahi ang mga batas upang patigasin ang mga parusa laban sa mga nagmamaltrato sa mga matatanda. Inilunsad ang mga kampanya para sa kamalayan. Dumating si Gabriel sa sandaling iyon, dala ang isang carrot cake na binili niya sa panaderya ng bayan. Umupo siya kasama ang 2 ginang at naghain ng malalaking hiwa para sa lahat. "Nanay, may balita ako," sabi niya, na may kislap sa mga mata. "Anong balita, anak?" "May nakilala ako, isang kahangahangang babae na nagngangalang Patricia. Guru siya dito sa Tarlac City. At bago ka magtanong, oo, naikwento ko na sa kanya ang buong istorya. Alam niya ang lahat tungkol kay Vanessa, tungkol sa nangyari. At kahit na gusto pa rin niya akong mas makilala." Naramdaman ni Marta na uminit ang kanyang puso. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ni Gabriel, ng pagkakanulo, ng pagkakasala, ng sakit, nagbubukas na naman siya sa pag-ibig at sa pagkakataong ito na may higit na karunungan at pag-iingat. "Kailan ko makikilala itong si Patricia?" "Sa susunod na linggo kung gusto mo. Naisip kong dalhin siya dito para mananghalian. Isang kagalakan yan." Habang nag-uusap sila, tumatawa at nagpaplano para sa hinaharap, tumingin si Marta sa langit at nag-alay ng isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Pasasalamat kay Mang Jose na dumaan sa kalsadang iyon sa eksaktong araw na iyon. Pasasalamat kina Elena, Juan, Lucia, Dr. Enrique at sa lahat ng tagabayan ng Pag-asa na kumupkop sa kanya. Pasasalamat sa sistema ng hustisya na gumana at pinarusahan ang may sala. Pasasalamat kay Gabriel na nagmulat ng kanyang mga mata at bumalik sa kanya. Marami ang kinuha sa kanya ng buhay. Ang pagkakanulo ni Vanessa ay nag-iwan ng mga peklat na hindi kailanman ganap na maglalaho. Ngunit marami rin itong ibinigay sa kanya, isang bagong pamilya, isang bagong komunidad, isang bagong layunin, at ang katiyakan na kahit sa pinakamalalim na kadiliman, ang liwanag ng kabutihan ng tao ay nagniningning pa rin. Hindi na lamang si Marta ang biktima na inabandona sa ilang. Isa siyang survivor, isang mandirigma, isang babaeng tumingin sa bangin at nagpasya na huwag magpadala dito. Isa siyang taong ginawang lakas ang kanyang sakit, layunin ang kanyang trahedya, pag-asa ang kanyang desperasyon. At sa tahimik na hapong iyon sa bayan ng Pag-asa, napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, sa wakas ay natagpuan ni Marta ang kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ng isang hindi nagdusa, kundi ang mas malalim na kapayapaan ng isang nagdusa, lumaban, nakaligtas, at laban sa lahat ng inaasahan ay nakahanap ng mga dahilan para muling ngumiti. Nagsimulang lumubog ang araw, nagkukulay ng kahel at rosas sa kalangitan, ang parehong mga kulay na nakita niya noong kahindik-hindik na araw sa ilang. Ngunit ngayon, ang mga kulay na iyon ay hindi nagdadala ng takot. Nagdadala lamang sila ng pangako ng isang bagong bukang liwayway, ng isa pang araw sa bagong buhay na itinayo niya sa mga guho ng nawasak. Ang pamilya ay hindi lamang dugo, natutunan ni Marta. Ang pamilya ay pagpili, ay presensya, ay tunay na pangangalaga. At habang tinitingnan si Elena sa kanyang tabi, si Gabriel na kumakain ng cake na may ngiti ng isang batang lalaki na labis niyang minamahal, ang mga batang naglalaro sa kalye, ang mga kapitbahay na kumakaway habang dumadaan. Alam ni Marta na natagpuan niya ang kanyang tunay na pamilya. Ang paglalakbay ay naging masakit, ngunit ang patutunguhan ay eksakto kung saan niya kailangang mapunta. At iyon, naisip ni Marta, ang tunay na kahulugan ng muling pagsisimula. Wakas ang kwento. Minamahal na mga tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni Aling Marta ay lubos na nakaantig sa inyong puso. Kung naantig kayo sa paglalakbay na ito ng pagdurusa, pagbangon at muling pagsisimula, i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa inyo sa kwentong ito. Araw-araw, nagdadala kami ng mga matitinding salaysay na tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao at nagpapaisip sa atin tungkol sa pamilya, kabutihan at katarungan. Hinihintay namin kayo sa susunod na episode na may isa pang kwentong aantig sa inyong mga damdamin.